Hello guys, magandang araw muli sa inyong lahat. May isa na namang customer na nagdala ng capacitor o start motor. Ang problema daw nito ay umuugong lang. Ito ay ginagamit daw sa pressure washer. Kung mapapansin nyo, ito ay may kalumaan na. So ito guys ang ibabahagi ko sa inyo or isi-share. Alamin natin ang dahilan kung bakit siya umuugong. Unang gagawin ay bubuksan natin yung kanyang terminal at isi-check natin kung mayroon na resistance. So, yun guys ang terminal. So, ilagay lang natin sa resistance mode yung tester natin. At i-check natin kung gumagana yung tester natin. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, may resistance yung kanyang terminal. Ang susunod natin na gagawin ay titestingin natin kung talagang ito ay umuugong. Pero bago natin testingin, titingnan muna natin yung kanyang nameplate. Dahil sa kalumaan na ito ay hindi na makita yung information dyan sa kanyang nameplate. So kinakailangan natin linisin para malaman natin kung ano ang nakasulat sa kanyang nameplate. So, yan guys ang lumutang na information dyan sa nameplate niya. Ang nakalagay, ito ay capacitor start motor. At ang kanyang kilowatt rating ay 1.1 kilowatt. Ibig sabihin yan, ito ay 1.5 horsepower. Ang kanyang voltage rating naman ay 220 volts. Yan guys, kung makikita nyo. Ang kanyang ampere rating ay hindi na masyadong makita. Yan na guys ang kanyang power cord. Ngayon ay titestingin muna natin kung talagang ito ay umuugong. Pero karamihan, pag 1.5 horsepower, ang ampere rating niya ay 9 to 10 ampere. Ibabalikan natin yung takip para safety. So, yan na guys, i-plug natin para maobserbahan kung talagang ito ay umuugong. Yan guys, kung marinig nyo, yan ay umuugong. Pagka ganyan na umuugong ay hindi pwede patagalin para hindi masunog yung motor. So ngayon ay mag-umpisa tayo sa troubleshooting. Kinakailangan na tanggalin muna natin yung ating power cord. Kapag ganitong trouble, ang una kong tinitingnan yung terminal ng starting capacitor. So ito guys na binubuksan ko, ito yung starting capacitor. Yung kabila niyan ay running capacitor.
So, yan na guys ang kanyang starting kapasitor. Kapag ganito na nagbubukas tayo ng kapasitor, ay kinakailangan na i-short muna natin yung dalawang terminal para safety tayo. Dahil yan ay nag-i-store ng kuryente. At pagkatapos niyan ay i-disconnect natin yung dalawang terminal. Yan guys ang kanyang starting capacitor. Kung makikita nyo, yan ay 200 UF or 200 microfarad. At yan naman ay 250 volts. Kung mapapansin nyo rin, itong capacitor ay may nakasulat na motor starting capacitor. So dito guys, pagkatapos natin na matanggal yung capacitor, kung makikita nyo yung dalawang terminal na yan, yan ang unang natin titestarin. Dapat yan, yung dalawang terminal na yan ay may continuity or may resistance. Kung walang makuhang continuity or resistance, ibig sabihin yan ay may open connection. Either may putol or ang kanyang centrifugal switch ay defective. Dito guys, i-check lang natin yung tester kung gumagana. At pagkatapos niyan, ilalagay natin yung test rod sa magkabilang terminal yung pinagtanggalan ng kapasitor. So, yan guys, kung mapapansin nyo ay walang resistance or continuity yung dalawang terminal. So, ang gagawin natin ay kinakailangan tanggalin yung end cover para ma-check natin kung saan meron na open na connection. So, yan guys ang mga parts ng likod ng motor natin. Yan ang dalawang terminal na pinagtanggalan natin ng kapasitor. Yan naman ang centrifugal switch. At yan naman ang cooling fan. Dito guys, ang susunod natin na gagawin ay chichikin natin itong centrifugal switch. Dahil kadalasan, itong centrifugal switch ang nagiging problema kapag umuugong ang motor natin. So, yan na guys, natanggalan natin yung cover ng centrifugal switch. Ngayon, tesisterin natin yung ating centrifugal switch. Itong centrifugal switch ay normally closed. Dapat yan ay pag tinester natin ay mayroon na continuity. So, kung mapapansin nyo guys ay mayroon na continuity ang ating centrifugal switch. So, ang ibig sabihin nito ay okay itong centrifugal switch. Ngayon ay titesterin naman natin yung wire na galing ng centrifugal switch na pumunta doon sa kapasitor. Kailangan na step by step tayo bago tayo pumunta sa ibang terminal. So, yan guys, kung makikita nyo ay walang continuity yung wire na galing ng centrifugal switch papunta doon sa kapasitor. Ang ibig sabihin nito guys ay nasa wire ang problema. Dahil nang tinester natin kanina yung centrifugal switch ay may continuity. Pero pag tinester natin mula sa centrifugal switch papunta sa terminal ng kapasitor ay walang continuity. So ibig sabihin nito ay nasa wire ang problema. So kung makikita nyo itong wire na to, maaaring may putol. Ulitin natin dyan sa may centrifugal switch para ma-confirm natin. Kung mapapansin nyo, ito ay may continuity. So ito ang dahilan kung bakit umuugong
yung motor. May open wiring connection. Wala tayong magagawa kundi tanggalin itong wire at palitan. Dito guys ay kasama natin tatanggalin yung kanyang switch para masaayos natin yung kanyang terminal. So, yan guys ang kanyang switch. Kung mapapansin nyo, yung kanyang terminal ay sara na. Yan ang dahilan na wala tayong nakukuhang continuity sa kanyang terminal. So, yan guys ang kanyang contact point ay nakalapat pa. At yan naman ang model number ng ating centrifugal switch. L19-30-2/4Y. Kung mapapansin nyo rin, itong mga wire na inilagay ay may kalumaan na at may dinugtungan. So ito guys ang papalitan natin. Ang gagawin natin ay kikiskisin natin itong ring terminal para dumikit at kumapit ang ating ilalagay na soldering lead. So ito guys ang ipapalit natin na wire. Lalagyan muna natin ng soldering lead bago hinang doon sa ring terminal. Ngayon ay puputulin natin yung lumang wire dahil yan din ang gagamitin natin na ring terminal dahil wala tayong available na ring terminal na katulad niyan. Pagkatapos niyan ay hihinang natin yung bagong wire sa ring terminal. So, yan na guys ang bagong wire natin. Kung mapapansin nyo ay wala nang dinugtungan at ito ay mahaba. Sinadya kong habaan yan para puputulin na lang yung tamang sukat. Dahil luma na rin yung ibang terminal ay minabuti kong palitan na lang lahat ng terminal para makasiguro tayo na wala nang nagiging aberya. Pagkatapos niyan ay kinakailangan na lagyan natin ng electrical tape yung bawat terminal.
yan guys ay ibabalik na natin yung mga terminal sa centrifugal switch. Yan guys ang kanyang diagram. Yan ang start capacitor at yan naman ang centrifugal switch. So, yan guys ang position ng ating centrifugal switch. Sa mga hindi pa nakakalam kung ano ang gamit ng centrifugal switch, siya ang pumuputol o kinakat niya yung linya galing ng kapasitor kapag na-reach niya yung 75% ng RPM ng ating motor. So, yan na guys, ipapinalas na natin yung wiring connection ng ating terminal. Kinakailangan ay i-insulate natin ng maigi yung terminal dahil ito ay nakadikit sa metal. Hindi naman nawala yun. Salin. Kapunta ko bibiro nun eh. Pagkatapos natin masaayos ang mga wirings, ay kinakailangan ibalik natin yung cover ng centrifugal switch. Dito guys, kinakailangan natin maglagay ng spaghetti tube para secured yung wire terminal. So, yan na guys ang position ng ating bagong terminal. Bago natin itap sa kapasitor, itong bagong wire na ginawa natin, ay kinakailangan makunan muna ito kung meron na siyang resistance. Yan guys, kung maobserban nyo, ay meron na siyang resistance.
Ganun dapat ang magiging result kapag chinecheck natin itong terminal. Ngayon ay pwede na ibalik yung kapasitor at ang kanyang end cover para tayo ay mag-testing. Itong kapasitor ay bago pa kaya hindi ko na ito chinek. Let's go. Ayan guys, tapos na natin na ikabit yung cover ng kapasitor. Ngayon ay magti-testing na tayo. So, yun na guys, i-plug na natin para maobserbahan kung okay na yung gawa natin. Yan guys, kung maobserbahan nyo ay gumagana na yung gawa natin. Dahil sa may kalumaan na ito, may tama na yung kanyang bearing. Ngayon ay kukunan natin ng running current. Yan guys ay 3 ampere ang kanyang running current na walang load. Maraming salamat sa inyong panonood. Saya nakapagbigay ko sa inyo ng konting kaalaman.